Hi Ted, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Senator, kami lang po hihingi ng sa inyo pang-unawa kasi gusto ho namin na pag-usapan natin tong mga issue ng rules na ito para ho mas maintindihan ng taong bayan ang pinanggagalingan po ng gulo and what do we expect by Monday. I hope you don't mind po kasi nga kahapon po nabanggit din po ninyo na yung usapin po ng tyranny of the majority, yung pong pambabraso, klarong-klaro na po dito nga kasi hindi nasunod sa rules at ginagamit po yung puwersa ng bilang ng majority. Pwede ho ba natin munang pag-usapan po yung pangyayari po on May 11 kung saan po si Ginoong Marcoleta nga po ay nag-propose ng change sa kanilang rule. Ito ho yung controversial na rule, Rule 14, Section 41. Ngayon, nirefer ito sa Committee on Rules that day. Ano ho ba ang dapat na prosesong pagdaanan kapag po sinasabing referred to the Committee on Rules? Ang ibig sabihin na, Ted, yan po ay binibigay sa Committee on Rules para pag-aralan ang pinopropose na amendment. Yun ba'y tama o yun ba'y hindi dapat i-report sa plenary? Ito po tinatawag kong Bato Amendment, amendment para kay Senator Bato. Ay dahilan po sa ang bilang ngayon kasama si Bato. Ang majority po ay 13, ang minority ay 11. Ngunit si Senator Bato ay nagtatago. Kaya ngayon, ang bilang ay 12-11. Ang ibig sabihin, 12 para sa mayoriya at 11 para sa minority. Kaya pinapalitan nila yung reglamento in order na kailangan na pwedeng mag virtual voting or electronic voting para po magiging 13-11, mamimaintain yung 13. Dahil kung wala si Bato, magiging 12-11 na lang. Doon sa 12-11, isang boto ang magpapalit, iba na yung equation. At importante ito, Ted, kung ating tingnan na ito po'y konektado sa impeachment. Bakit po? Isa sa mga accusation sa impeachment complaint ay ang bank accounts na kung saan may mga bilyon-bilyon na nakatago. Ito pong bank accounts ay pwede lang matingnan kung isusubpina ng prosecution ng House of Representatives yung bank records. Ngunit ang subpoena ay pwede pong harangin noong mga nasa majority. Kaya po yung 12, kung 12-11, isa lang po ang magbabaliktad sa 12, lamang na yung minority. Kaya po ito'y amendment ginagawa para po maitago yung katotohanan kung sakali man humingi ng subpina ang House prosecution. Yun po ang katotohanan dito. At doon po sa nangyari, dapat ang proposal ni Senator Marcoleta ay dapat dalhin sa Committee on Rules. At ang Committee on Rules, doon po sa aming sa Rules of the Senate, mayroon po siyang jurisdiction, ang Committee on Rules by jurisdiction over amendments to the rules of the Senate. At yan po ay dapat i-file one day before the proposed amendment will go to the floor, will be debated. Bakit po? Importante po ito dahilan sa yan po ay nagpapakita lamang na dapat pag-aralan sa Committee on Rules yung proposed amendment sa rules ng Senado. Dito po uh, ang nangyari ay yung Rules Committee hindi organized. Dahilan po sa reorganization ng Senado the day or 2 days before last week. Lahat po na komite na-declare as vacant, nag-reorganize po sila pagpalit ng liderato sa Senado nung na-depose po si Senator Soto at pinalitan ni Senator Cayetano, Senate President. Nag-reorganize po ang Senado, binabolish lahat, declare as vacant ang lahat na committee, pati po yung Committee on Rules. Kaya nung ni-refer yung amendment ni Marcoleta sa Committee on Rules, hindi po organized ang Committee on Rules.
Ngayon, ang ginawa nila, dahil po nagmamadali sila, pinilit na pag-usapan agad sa plenaryo yung amendment habang hindi pa natatalakay sa Committee on Rules. Ito po sa aking tingin ay pag-aabuso sa kapangyarihan. Kaya tinatawag ko ito tyranny of the majority. Dahil yung amendment po ay tingnan dapat dahil malawak po ang implikasyon. At dito, Ted, gusto ko idiin, doon po sa Senado, siguro mga 50 taon nang nakaraan, yung pagboto ng personal or personal presence, doon po sa session hall, pag bumoboto, yan po ay very strict ang observance dyan. Kahit po yung isang senador ay nasa lounge, Senate lounge lamang, na ang pagitan between the session hall at ang Senate lounge ay ding-ding lamang, isang pintuan lamang. Nandun ka na sa session hall, pag lumabas ka sa session hall, nandun ka lang sa Senate lounge. Yan po ay hindi pinapayagan na bumoto sa Senate lounge. Kailangan pumunta kayo sa session hall para makaboto. That is how strict the tradition is. That is how strict the rule is. Personal presence. Wala pong exception dito. Kaya po pinipilit itong sinatawag natin na Bato Amendment dahilan po sa impeachment trial that they want to allow Bato to vote at mamimaintain yung 1311. Opo. Otherwise, pwede pong mapalitan ang composition ng committee at pwede pong magbago ang ruling ng anumang petition for motion to subpoena records of the bank. Sige po. So, Senator, nailatag po ni Senator Drilon yung agenda ng majority dito. Obviously, ikanya may kaugnayan ito sa impeachment trial na paparating. No? Yun po yung agenda. Yun ang mithiin daw, sabi po ni Senator Franklin. Ngayon, Senator Franklin, natanong ko po kayo tungkol nga sa rules kasi ngayon gusto namin pong bigyan nyo kami ng kaalaman dito sa mga posibleng gawing remedyo ng majority para ho masunod ang kanilang gusto on Monday. Kaya po gusto ko nga sana, if you will allow us, no, na mahimay natin itong maaaring daanan nila. 2 punto po, no? Yung sinasabi nga po na dapat referral sa committee, sa Rules Committee, and then ang Rules Committee po, karaka-raka, dapat magpatawag po ng hearing yan tungkol doon sa proposed amendment sa rules. Di ho ba? Yan po ang isang proseso. Tama, Senator? Tama po yan, Teddy. And then, refer sa Rules Committee. Yes, opo. And then, yung Committee on Rules, magpapatawag ng hearing yan sa lahat po ng mga miyembro ng komite, minority at saka majority, and then gagawa sila dapat eventually po ng isang resolution or committee report na siyang isasalang sa plenaryo, di po ba? Tama po yan. Okay, Kailangan tumawag ng hearing or hindi man, kailangan man na mag-meeting at Opo. pag-usapan. Yes, opo. Ito ho ay maaaring sa pamamagitan po ng isang resolusyon na pipirmahan po as ng mga majority of the members approving it or kaya po naman isasalang po through a committee report na isasalang sa plenaryo para pagbotohan po ng majority. Tama po? Tama po yan. Yan ang Okay, proseso. Sige. So yan po yung proseso na dadaan sa Committee on Rules. Pero in this case po kasi, hindi pa nabubuo ang Committee on Rules because of what happened nga na pagpapalit ng liderato. So, nag-invoke ngayon naman itong majority, si Senador Cayetano, at sa pakikipagtulungan ng presiding officer ni Loren Legarda, nag-invoke sila ngayon ng Section 19 kung saan daw po na maaari ding amyendahan ang panuntunan ng Senado sa pamamagitan po ng Section 19 sa pamamagitan po ng Rule 136 that rules may be amended by means of motion which should be presented at least 1 day before its consideration. Ito po ang ruta na gusto nilang daanan. Ano po ang inyong take dito po sa nangyari nga na kanila pong isinalang at yan ang ikinakatwiran during the night of the walkout? Ang isang tanong lang po, bakit tayo nagmamadali? Ano bang kailangan na amyendahin na kailangan kaagad bukas gawin? Mayroon bang napipintong botohan na dapat isama ang electronic voting para makaboto yung ibang senador na hindi pwedeng
lumabas at pumasok sa session hall, mayroon nga siguro si Senator Bato. Kaya ito po'y may tinatawag nating abuse of discretion, Ted. Sa ating salitang batas, may kapangyarihan ng Korte Suprema para ituwid ang pag-aabuso sa kapangyarihan. Grave abuse of discretion. At dito po nakikita natin, wala pong rason kung bakit magmamadali. Hindi pa nga na-organize ang Committee on Rules. You ignore the rules, ipagtabi mo na kailangan ang Committee on Rules referral. Opo. Kasi importante po ito, lalo na, Ted, kung inyong titingnan, in the context na mayroong impeachment trial, at pagdating sa impeachment trial, Opo. may mga importanteng pagbobotohan. Isa na po yung subpina Subpina. ng bank records. Yes, sir. Yes, sir. Pag hindi po pinayagan, ibig sabihin, may tinatago sa Opo. doon sa bank records. At ito po ito po mangyayari kung payagan natin ang impeachment trial sa pamamagitan ng electronic voting. Opo. Yan po kaya siguro nagmamadali. Oo. Kasi pag nag-umpisa na yung trial at humingi na ng subpina yung Kamara de Representante upang dalhin yung bank record sa impeachment court, ayan po ay haharangin na. At Opo. kailangan ang boto ni Senator Bato para matalo yung request for subpoena. Opo. Kaya paliwanag kung bakit nila pinagbabadali ang pagbabago nung rule of tradition. Ito po ang rule na 50 taon na sa pagkaalaala ko. Nandyan na yan. Bigla na lang papalitan nila dahilan po sa kanilang layunin na maitago ang katotohanan pagdating ng impeachment trial. Yes, sir. Opo. At sabi nga po ninyo, no, yan po yung talagang agenda. Kaya po minamadali. So, Sir Senator Frank, ang kaisipan po ng inyong lingkod at ng iba is that kung nagkamali dito ang majority for invoking itong mga binabanggit nila na interpretasyon sa mga rule na ito and they follow the correct way of amending the rules, meaning susunod sila doon po sa rule na dumaan sa Rules Committee o kaya po naman dumaan sila doon sa Section 19 na sinasabi, in the absence of the composition of the Committee on Rules, pwedeng mag-hold over muna itong sila Joel Villanueva at ang mga miyembro nito and then dalhin doon sa Rule 136 na maaari pa din itong i-propose sa plenaryo pero one day before dapat maihain bago pagbotohan. Kung dumaan sila sa tamang ruta at wala ng question sa rules, at the end of the day, mananalo pa rin dito ang majority kasi pagbobotohan nila ito even without Bato sitting on plenary. Yes, pwede po masabi natin yan dahilan sa ang rule naman sa Senado, ang may kapangyarihan ay ang mayoriya. Ngunit unang-una may kapangyarihan din ang Kongreso, ang Korte Suprema na ituwid yung pag-aabuso sa kapangyarihan, grave abuse of discretion. At dito pwede nating sabihin na inaabuso itong kapangyarihan na mag-amyenda ng rules for the benefit of certain parties. At inaamyenda para lang makaboto si Senator Bato at kung sakali man magkaroon ng request for subpoena, yan po ay gagamitin ang voting in absentia or ang electronic voting upang hindi matuloy ang paglabas ng katotohanan sa impeachment trial. Opo, yes sir. And kaninyo, no, maaring dumulog eventually sa Supreme Court kapag may grave abuse of discretion. Pero yun nga ang kaisipan dito, Senator Frank, ng iba, no, na kung sumunod sa rules ang majority and then magawa nila itong amendment sa rules na ito, by following their own rules and eventual votation po sa plenaryo, mananalo ang majority, ang Supreme Court baka po hindi umaksyon kasi nga ito ay pure pure territory of the Senate. So, kumbaga, Tama po yan. opo. So, Baka hindi umaksyon. opo, yes Ngunit sir. yan po ay nasa Korte Suprema. That is the prerogative of the Supreme Court. Ngunit kung pag-usapan natin ang kapangyarihan ng Korte Suprema, mayroon po kung kanilang gagampanan yung kanilang tungkulin, sa kanila po yan. Opo. At kung sakali man sasabihin na ayaw naman makialam,
Yan po ang ay tanggap na natin na yan po ang ating reglamento at dapat natin sundin Mhm. kung ano man ang sinasabi lalo ng Korte Suprema. Ngunit yan naman po ay at that point ibang magiging political na ang usapan. Papayag ba ang taong 'Yun. bayan Mhm. na tago ang katotohanan Opo. dahilan po sa mas nakakarami Opo. ang grupo ng Duterte sa Senado. Hmm. Huwag po nating kalimutan na Ted, Mhm. noong impeachment ni President Erap, Estrada, oo. nag-walk out din dahil sa second envelope na Tama. tawag Mm. na talagang ayaw pabuksan. Mm. Kaya nag-walk out ang prosecution. Mm. Kaya hindi natuloy ang impeachment trial na tigil. Kaya po yan ay kasaysayan, Aha. isang kasaysayan na dapat huwag nating kalimutan. Ayun, yung nga po. Kaya nga po, kaya ko tinutumbok no, yung pong ganong uri po ng kaisipan at senaryo. Kasi nga, kapag po nanaig ang majority simply because of their number, pero sabi ko nga, Senator Frank, hindi lahat ng legal ay moral. Hindi ba kasi maaring sabihin natin na legal yan kasi dumaan na sa proseso eh. And then at the end of the day, nagbutuhan tayo, talo kayo, so ito na yung rules natin. Pero paano yun kung ang Supreme Court hindi umaksyon, so ano na magagawa ng taong bayan kapag ganun na sabi ho ninyo, ang dulo nito, yung agenda nila na makaboto si Senator Bato o sino mang wala doon sa plenaryo for whatever reason para doon sa impeachment trial, Senator. Tama po yan. Yan po ay ang question diyan nasa tao na yan kung paano po ang solusyon dito. At kung kung theoretically yan po ay pananagutang politikal. Mhm. Yan po ay pananagutan ng mga magtatago ng katotohanan dahil sa isang teknikalidad na sila po ay nakakarami at may majority vote sa Senado. Mm. Kunit ganun talaga ang ating demokrasya. At the end of the day, yung pananagutan po ay pananagutan sa taong bayan. Mm. At sabi mo nga, legal nga, pero ito ba moral, mayroong moralidad? Mhm. Hindi po natin masasagot yan sa batas kung Mm. hindi sa proseso ng halalan halimbawa Opo. at kung ano pang legal process under the Constitution in order to correct itong kung Mm. mangyari man Okay. patently unjustified action. Opo. So Senator Frank, during the debate and the walkout, kung napanood po ninyo, no? So meron na po mga nakapagsalita na binabrasin nyo kami dito, gusto nyo mangyari ang change na yan kasi meron ng paparating na arrest warrant sa mga kasama ninyo, yung pong aligasyon ng isang senador, no? Sinasabi niya na, meron diyang malamang makukulong eh. So kapag ho ba dumating ang pagkakataon na iyon, ano po, with all due respect to everyone, ito po lamang po ay academic discussion, kapag ho ba merong nakulong sa city jail, bagamat hindi pa po ito conviction, ito po ay aligasyon pa lamang, at ang kaso nga po ay non-bailable, yun ho ba nakakulong na yun sa city jail kung sakasakali na maaprubahan itong bato amendment na ito, so papayagan din nilang bumoto yon kahit na di ba ipinagbabawal sa jail ang paghawak ng gadget o ano man pong electronic equipment doon habang nakakulong ka. Pwede ba mangyari yon kung sakasakali, Senator? Pag unang-una, ang unang sagot, pinapayagan pong bumoto kung matutuloy ang Bato Amendment. Yan po ang purpose ng Bato Amendment. Kahit na wala ka o hindi ka present sa loob ng session hall, ay pwede kang bumoto electronically. Ngunit may pangalawang tanong po, pag ikaw ay nakulong dahilan po sa order ng husgado na ikaw ay ikulong without bail habang nagtatrial, kung ano man ang gagawin sa loob ng Jail. detention, Mm. dapat po may permiso ang husgado. Mhm. Dahilan po yung jail authorities, hinahawakan ka dahil sa utos ng husgado. Kung ano man ang dapat gawin ng detained prisoner, yan po kailangan may pasya at pahintulot ng husgado
na siyang nag-issue ng warrant of arrest for a non-bailable offense. Ayun. Kaya yan po ang isang proseso Mhm. na tatalakayin at pagdidibatihan Mm. kung sakali man ipipilit ng mayoriya na with this amendment ay Mm. pwedeng bumoto si Bato para pigilin ang anumang Opo. hinihiling Opo. na subpina ng let's say ng subpina ng prosecution. Opo. Yung pong Delima experience o Delima jurisprudence, Senator Frank, iba ho yun. During that time na si Senator Delima nakakulong, opo, pero may resolusyon po ang Senado na gusto siyang palahukin sa deliberasyon, hindi through electronic means but presence mismo as in sa loob ng plenaryo. Go ahead, sir. Noong panahon na yon, ako po ang minority leader. Kung maalaala ko po, and correct, and the record should correct me if I'm wrong, ang hinihiling po namin noon ay pasaliin si Senator De Lima doon sa debate, doon sa komite at saka sa plenaryo. Lalo na po pagdating ng mga panukalang batas na siya ang naging author. Alam po, hindi po namin pina-amyenda yung Section 41. rules tungkol sa electronic voting. Wala pong ganong binanggit na dapat payagang bumoto sa pamaraan ng virtual voting. Yan po hiningi namin na payagan si Senadora De Lima na sumali sa debate. But we were not proposing amendments to the rule. But kahit yon, hindi po pinayagan. Ng At korte. hindi pinayagan, hindi pinagbigyan ang hiniling namin na payagang sumali si Laila de Lima dun sa debate sa mga komite at sa plenaryo. Yan po. At pangalawa, yun naman si Senator de Lima ay hindi po nagtago. Siya po ay kusang loob nag-surrender. Sinunod niya po yung batas. Yung warrant of arrest, sinunod niya. Mayroon po kami kasabihan sa mga abogado, he who comes to court must come with clean hands. Ibig sabihin, kung sino mang pupunta sa husgado na humihingi ng relief o judgment in favor, in his favor, dapat malinis po ang malinis ang kanyang tawag nito, proseso. Hindi ka papasok, magtatago ka at dahil dyan ay hilingin natin na pwede kang bumoto through electronic means. You cannot benefit from your own misdeeds. Magtatago ka at hilingin mo na pwede kang bumoto electronically. Hindi po pinapayagan yan sa ating patakaran. Okay, so Senator Frank, ito ho, no? Again, bilang panghuli po na punto dito, para lang humaidiin natin ito, no, sa lahat ng ating kababayan at makilahok ang ating mga kababayan sa diskusyon sa napaka-importanteng isyong ito. At the end of the day, pwedeng mangyari po next week na itong naturang amyenda ay maaprubahan pa rin kung susunod sa rules ang majority. Ano na lamang po ang magagawa except yung sa Supreme Court na pagdulog doon ng isinumang senador? Ano ang magagawa ng bayan dito para hindi mangyari ito? Sabi ko nga, huwag nating subukan kung ano po ang kakayahan ng galit na sambayanan na gawin. Kaya buti siguro, apart from the fact na ito'y pwedeng gawin ng mayoriya doon po sa kanilang kapangyarihang baguhin ang patakaran, pag-isipan din natin kung ito po ay justified, ito po ba ay sang-ayon sa ating pinaniniwalaan na prinsipyo na dapat huwag nating itago sa technicalities yung katotohanan. At aking nakikita na itong balak na pagbabadali na amyendahin yung batas
ay dahilan po sa layuning maitago kung anuman ang sa pamamagitan ng boto ng electronic voting, hindi po papayagan na mailabas ang Opo. kailangan ilabas sa impeachment trial. Alright, Senator Frank, thank you for sharing your wisdom at sa uulitin po, muli kaming istorbo po sa inyo, Senator Frank. Salamat po, Ted. Thank you very much, former Senate President, former DOJ Secretary, former Executive Secretary, and former Minority Leader Franklin Drilon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.